Sa video na ito ay tatalakayin natin ang nakakabahalang kaso ng pagkalason. Ang kasong ito ay naganap sa isang kilalang mataas na paaralan sa China kung saan 7 babaeng estudyante ang natagpuang walang buhay sa loob ng kanilang silid sa dormitoryo. Ipinapakita ng kasong ito kung paanong ang matinding kalupitan ay maaaring magmula sa mga taong tila pinakamalapit at pinagkakatiwalaan. Humigit kumulang 25 milya sa timog-kanluran ng Tianjin, China, matatagpuan ang lungsod ng Zhenghe. Dito makikita ang Zhenghe High School, isang paaralang itinuturing na kabilang sa pinakamahusay na institusyong pang-akademiko sa buong rehiyon ng Tianjin. Kilala ito sa mahigpit na kompetisyon sa pag-aaral at taon-taong nakapagpapadala ng maraming estudyante sa mga prestihiyosong universidad tulad ng Peking University at Tsinghua University, na kadalasang ikinukumpara sa mga nangungunang universidad ng bansa. Lahat ng estudyante sa Zhenghe High School ay kinakailangang manirahan sa loob ng campus gaano man kalapit ang kanilang tahanan sa paaralan. Pinapayagan lamang silang umuwi 1 beses bawat buwan at kung may espesyal na dahilan upang lumabas ng campus. Kinakailangan muna itong aprubahan ng kanilang advisor at ng tagapangasiwa ng dormitoryo. Magkahiwalay ang mga dormitoryo para sa mga lalaki at babae at karaniwang 8 estudyante ang magkakasama sa isang silid. Itinatakda ang mga kasama sa kwarto sa simula ng pagpasok sa paaralan at bihira itong baguhin habang nag-aaral pa sila roon. Dahil sa mahigpit na schedule sa pag-aaral at matagal na panahong malayo sa kanilang mga magulang, madalas na nagiging malapit ang samahan ng mga magkaka-roommate. Sa maraming pagkakataon, nagiging mas malapit pa sila sa isa't isa kaysa sa magkakapatid. Ngunit isang nakakagulat at hindi pangkaraniwang trahedya ang sumira sa normal na takbo ng kanilang buhay. Ang nangyari sa dormitoryo ng Zhenghe High School ay labis na ikinagulat ng publiko kaya maging ang media sa China ay hindi ito nagawang baliwalain. 10 minuto makalipas ang 12:00 ng madaling araw noong ika-23 ng Disyembre 1998, isang babaeng estudyante mula sa room 113 ang bumalik sa kanyang dormitoryo matapos ang isang gabing pag-aaral. Habang siya ay naghahandang matulog pagkatapos maligo, may napansin siyang napakalakas na amoy sa paligid. Ito ay hindi karaniwang amoy ng basang damit o kulob sa silid. May kakaiba rito. Isang amoy na hindi pa niya nararanasan noon. Hindi lamang ito nasa loob ng kwarto, kundi umaabot na rin ito sa pasilyo ng dormitoryo. Dahil nakaramdam siya na may hindi pangkaraniwang nangyayari. Kumatok siya sa mga kwartong 110, 111 at 1112 at tinanong ang mga estudyante roon kung may naamoy silang kakaiba. Gayunman, wala sa kanila ang nakapansin ng anumang hindi normal at nagpakita lamang sila ng pagtataka sa kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa room 113 at napansin niyang lalo pang lumalakas ang amoy. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumagot. Dahil gabi na at oras na ng pahinga, inakala niyang natutulog na ang kanyang mga kasama sa kwarto. Ipinaalam niya ang kakaibang amoy sa tagapangasiwa ng dormitoryo at pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling silid. Gayunman, siya ay hindi mapakali buong gabi. Masyadong malakas ang amoy at nakakairita ito sa kanyang ilong kaya hirap siyang makatulog. Kinabukasan, bandang 6:00 ng umaga at madilim pa dahil panahon iyon ng taglamig, muli niyang pinuntahan ang room 113. Sa mga oras na iyon, marami ng estudyante mula sa ibang kwarto ang gising at naghahanda para sa araw na iyon. Ngunit ang room 113 ay nananatiling tahimik at walang anumang senyales ng galaw. Muli siyang kumatok, ngunit wala pa ring sumasagot. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto upang makinig ngunit wala siyang narinig kahit kaunting tunog. Sa huli, maingat na binuksan ng estudyanteng tatawagin nating student A ang pinto.
Agad na bumungad mula sa madilim na silid ang napakatinding amoy na matagal nang umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Maliwanag na doon nagmumula ang pinagmumulan nito. Habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagkahilo, hinanap niya ang switch ng ilaw. Pagkasindi ng mga ilaw, nakita niya ang isang tanawing hindi niya malilimutan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at halos gumapang siyang palabas ng silid bago sumigaw at sinasabing patay na sila, patay na silang lahat. Dahil sa kanyang sigaw, nagtakbuhan ang iba pang estudyante sa palapag upang tingnan ang nangyari, ngunit pagdating nila sa pinto, natigilan sila sa kanilang nasaksihan. Sa loob ng silid ay nakahandusay ang 7 babaeng wala ng buhay. Ang ilan ay nasa hindi pangkaraniwang posisyon, habang ang iba ay may bakas ng matinding paghihirap sa kanilang mga mukha. May ilan ding may puting bula sa paligid ng kanilang bibig at may mga nakayapak sa kanilang tiyan na tila nakaranas ng matinding pananakit bago mawalan ng malay. Makikita rin sa sahig ang mga bakas ng suka at iba pang palatandaan ng matinding karamdaman. May mga gasgas at sirang kuko rin na nagmumungkahing desperado silang sinubukang humingi ng tulong o makatakas sa kanilang kalagayan. May ilan sa kanila na tila nagtangkang makarating sa pinto, ngunit wala ni isa ang nakalabas ng silid. Ang 7 biktima ay pawang mga 17 years old na estudyanteng nakatira sa room 113. Kilala silang magkakaibigan at napakalapit sa isa't isa, kaya lalong nakakagulat ang nangyari sa kanila. Agad na ipinatawag ang mga pulis at hindi nagdagal ay dumating din ang mga magulang ng mga estudyante. Marami sa kanila ang hindi makapaniwala nang malaman na ang kanilang mga anak ay bigla na lamang pumanaw habang nasa paaralan. Ang ilan ay napaiyak, habang ang iba naman ay halos mawala ng malay dahil sa matinding pagkabigla. Sa tulong ng mga tauhan ng paaralan ay mabilis na nakapaglagay ng harang ang mga otoridad sa paligid ng dormitoryo. Layunin nilang mapanatili ang kaayusan, maiwasan ang pagkalat ng takot sa mga estudyante at matiyak na walang makakapasok o makakalabas habang isinasagawa ang investigasyon. Hiniling din ng paaralan sa mga estudyante at magulang na huwag munang magsalita sa publiko tungkol sa insidente habang nagpapatuloy ang pagsisiyasat. Dahil sa dami ng nasawi, unang inisip ng mga investigador na maaaring may kinalaman dito ang isang kemikal o malawakang pagkalason. Ang silid ay may matapang na amoy na kahawig ng ilang uri ng kemikal at napansin din nila na lahat ng biktima ay may bulas sa bibig. Dahil dito, pinaghinalaan nilang maaring may sangkot na pesticides o iba pang nakakalasong sangkap. Isinailalim sa pagsusuri ang mga labi ng mga biktima at kalaunan ay nakumpirmang ang kanilang pagkamatay ay dulot ng matinding pagkalason. Kumuha rin ang mga investigador ng mga sample mula sa mga nakitang bakas sa mga biktima at ipinadala ang mga ito para sa mas detalyadong pagsusuri sa laboratorio. Sa simula, napunta ang hinala sa mga empleyado ng kantina ng dormitoryo. Isa sa mga pangunahing tanong noon ay kung may kontaminadong pagkain bang naihain sa mga estudyante at naging sanhi ng trahedya. Gayunpaman, nang matapos ang pagsusuri sa mga pagkain at iba pang posibleng pinagmulan, lumabas na walang nakitang anumang kontaminasyon sa mga ito. Higit pang nakapagtataka, kung pagkalason sa pagkain nga ang dahilan, bakit ang 7 babae lamang sa room 113 ang naapektuhan? Dahil dito, masusing siniyasat ng mga investigador ang buong silid. Sa loob ay nakakita sila ng mga hiniwang mansanas, ilang walang lamang bote ng inumin at 7 baso. Kapansin-pansin na kapwa may matapang na amoy ng kemikal ang mga bote at mga baso. Nang isailalim sa pagsusuri ang mga ito, natukoy ang nakakalasong sangkap. Methomidofus, isang napakalakas na uri ng pesticide. Kahit napakaliit na dami lamang nito ay maaaring magdulot ng napakabilis na pagkamatay. Kapag nalunok,
Maaari itong magdulot ng matinding hirap sa paghinga, pananakit ng tiyan at matinding pakiramdam ng pagkapasos sa loob ng katawan. Ayon sa mga otoridad, karaniwang tumatagal ng mahigit 10 minuto ang epekto nito bago humantong sa pagkamatay. Ngunit ipinakita ng autopsy na halos doble na nakakamatay ang dami ang nainom ng mga biktima, kaya posibleng napakabilis ng naging epekto nito sa kanilang katawan. Ngunit isang mahalagang tanong ang nananatili. Paano nila nainom ang ganoong karami ng lason? Kusang loob ba nila itong ininom o may ibang taong nag-udyok sa kanila? Lalong naging palaisipan ang kaso dahil sa isang mahalagang detalye. Gaya ng nabanggit, 8 estudyante ang nakatalaga sa bawat silid sa dormitoryo. Ngunit 7 lamang ang nasawi. Ibig sabihin, may isang nakaligtas. Ang kanyang pangalan ay Sunrui at siya rin ay 17 taong gulang. Pagkatapos magsimula ang investigasyon, bigla siyang hindi matagpuan ng mga otoridad. Dahil dito, inakala ng pulisya na maaaring siya ay tumakas kaya agad nila siyang hinanap. Ngunit nagulat sila nang matagpuan siyang naglalakad lamang ng payapa sa loob ng bakuran ng paaralan. Napakakalma ng kanyang kilos kaya inakala ng mga pulis na marahil ay hindi pa niya alam ang nangyari. Nang lapitan nila siya at sabihing lahat ng kanyang mga kasama sa room 113 ay wala ng buhay, kalmado lamang siyang sumagot at sinabing alam niya at nasa kwarto pa siya noong umagang iyon. Agad na nagdulot ng maraming tanong ang kanyang sagot. Habang ang kanyang mga kasama ay nakaranas ng matinding paghihirap at pumanaw sa loob ng silid, natulog siya roon buong gabi at lumabas kinabukasan na tila walang nangyari. Dahil dito, nagsimulang pagtuunan ng pansin ng mga investigador si Sunrui bilang pangunahing pinaghihinalaan. Sa panahon ng pagtatanong, nananatili siyang tahimik. Wala siyang sinasabi, ngunit hindi nagtagal ay may natuklasang mahalagang ebidensya. Sinuri ng mga investigador ang 7 basong ginamit ng mga biktima upang hanapin ang mga fingerprint. Lumabas na ang fingerprint ni Sunrui ay nasa bawat isa sa mga baso. Higit pa rito, nakita nilang ang mga fingerprint ng mga biktima ay nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga fingerprint. Ipinapahiwatig nito na si Sunrui ang humawak sa mga baso bago pa man ito gamitin ng kanyang mga kasama. Kasabay nito, sinubaybayan naman ng isa pang grupo ng mga investigador kung saan nanggaling ang pesticide. Dahil kakaunti lamang ang mga tindahang nagbebenta ng pesticide sa Zhenghe, nagsimula sila sa mga tindahang pinakamalapit sa paaralan. Makalipas lamang ang ilang araw ay nakilala ng isang tindero si Sunrui. Ayon sa kanya, ilang araw bago ang insidente ay may isang babaeng estudyanteng bumili ng pesticide sa kanyang tindahan. Nananatili umano sa kanyang isip ang pangyayari dahil hindi karaniwan para sa isang estudyante sa mataas na paaralan ang bumili ng ganoong produkto. Karaniwan ay mga magsasaka o matatandang tao lamang ang bumibili ng mga ito. Dahil sa mga ebidensyang iyon, muli nilang kinausap si Sunrui, ngunit sa pagkakataong ito ay mas mahigpit ang pagtatanong. Sinabi nila na ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya at kung mananatili siyang tahimik ay lalo lamang itong magpapalala sa kanyang sitwasyon. Unti-unting nagbago ang kanyang kilos. Naging balisa ang kanyang tingin. Siya ay umuko at sa nanginginig na boses ay bumulong at sinabing hindi siya ang gumawa nito at iginit na si Liu Shuangshan ang may kagagawan habang sinabi niyang tumulong lamang siya sa kanya. Nabigla ang mga investigador sa kanyang sinabi. Sino si Liu Shuangshan? Mas nakakagulat pa. Isa si Liu Shuangshan sa 7 estudyanteng natagpuan na wala ng buhay sa room 113. Ngunit bakit niya itinuturo ang isang taong kabilang sa mga biktima? Upang maunawaan ito, kinailangan ng mga investigador na suriin ang relasyon ni Liu Shuangshan at Sunrui.
Matagal nang matalik na magkaibigan ang dalawa at ilang taon silang magkasama sa iisang dormitoryo, sabay na nag-aaral at sabay ding pumapasok sa klase. Halos hindi sila mapaghiwalay. Pagsapit nila sa ika-11 baitang, napunta pa sila sa parehong seksyon dahilan upang lalo silang maging malapit sa isa't isa. Sa ika-2 semestre ng taong iyon, nagkaroon ng kasintahan si Liu Shuangshan na isang lalaking estudyante rin sa kanilang paaralan. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unti namang nabawasan ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Marami siyang oras na inilaan sa kanilang pagsasama at nagsimulang mangarap tungkol sa kanilang kinabukasan, gaya ng pagpasok sa kolehiyo, pagbuo ng pamilya at iba pang pangkaraniwang pangarap ng isang 17 taong gulang na dalagita. Ngunit kalaunan, nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Sa simula ay umaasa pa rin siyang pakakasalan siya ng kanyang kasintahan at haharapin nila ang sitwasyon ng magkasama. Subalit kabaligtaran ang naging tugon nito. Nang malaman ng binata ang tungkol sa pagbubuntis, agad nitong tinapos ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal ay nagkaroon pa ito ng ibang kasintahan sa paaralan at habang lumilipas ang panahon at papalapit siya sa kanyang huling taon sa mataas na paaralan, lalo lamang lumala ang kanyang kalagayan. Pagsisimula ng bagong taong panuruan, nagsimula siyang makaranas ng mga sintomas ng maagang pagbubuntis gaya ng pagduduwal, mabilis na pagkapagod at panghihina ng katawan. Hirap na rin siyang makapag-focus sa klase. Dahil ito ang pinakamahalagang taon bago ang pagsusulit para sa kolehiyo, mabilis na bumaba ang kanyang mga marka at tila wala na siyang paraan upang makahabol. Unti-unti siyang nawala ng pag-asa at pakiramdam niya ay gumuho na ang lahat ng kanyang mga plano. Iniwan siya ng kanyang kasintahan, hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang pagbubuntis at naniwala siyang wala na siyang pagkakataong makapasok sa kolehiyo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, lumapit siya sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Sun Ruey. Sinabi niya na hindi na niya ito kayang itago ng matagal at malalaman din ito ng paaralan kaya siya ay mapapaalis at kung malalaman naman ng kanyang mga magulang ay maaaring siya ay itakwil ng mga ito. Habang idinagdag niya na iniwan na rin siya ng kanyang boyfriend kaya pakiramdam niya ay wala ng saysay ang kanyang buhay. Sa kanyang matinding pagdadalamhati ay nakiusap siya kay Sun Ruey na tulungan siyang bumili ng pesticides. At dahil magsasaka ang mga magulang ni Sun Ruey ay alam nito kung saan maaaring makabili nito, ngunit noong una ay tumanggi siya at sinabing hindi magandang ideya iyon. Gayunpaman, hindi tumigil si Liu sa paghingi ng tulong. Sa loob ng ilang araw ay paulit-ulit siyang nakiusap sa kanyang kaibigan. Sinabi niya na hindi naman daw siya pinapatay at tinutulungan lamang daw siyang makuha ang pesticide. Sa huli, bandang kalagitnaan ng Disyembre ay bumili si Sun Ruey ng pesticide sa isang kalapit na tindahan at ibinigay ito kay Liu. Dumating ang ika-22 ng Disyembre, isang araw bago ang trahedya. Magkasama silang nag-aaral ng gabing iyon at mas maagang umalis kaysa sa karaniwan. Ayon sa salaysay ni Sun Ruey, iyon ang araw na kanilang napagdesisyonan. Hawak ni Liu ang bote ng pesticides at nagtungo siya sa banyo na tila balak na itong inumin. Ngunit pinigilan siya ni Sun Ruey habang umiiyak at nakikiusap na huwag niyang ituloy ang kanyang balak. Dahil doon ay nag-atubili si Liu. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan bago niya sinabi ang isang bagay na ikinagulat ng mga investigador. Sinabi raw ni Liu na natatakot siyang mamatay at ayaw niyang mapag-isa at bagamat hindi niya kayang isama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, nagtanong siya kung maaari ba siyang tulungan na magkaroon ng ibang makakasama. Ayon kay Sun Ruey, naisip niya noon na kung hindi kayang harapin ni Liu ang sitwasyon ng mag-isa, baka mas magiging madali ito para rito kung may iba siyang makakasama at doon nagsimula ang kanilang plano.
Napagkasunduan nilang linlangin ang iba nilang kasama sa kwarto sa pamamagitan ng pagpapanggap ng inumin ay isang pampalakas ng katawan. Tinanggal nila ang mga etika ng bote, ibinuhos ang pesticides sa loob nito at nilagyan pa ng pulot upang mabawasan ang mapait na lasa. Bandang 10:00 ng gabi, bumalik sa dormitoryo ang iba nilang mga kasama matapos ang pag-aaral. Nagbigay silyo ng senyales kay Sunrue na panahon na. Noong panahong iyon ay may mga kaso ng tuberculosis o TB na naiulat sa paaralan kaya marami sa mga estudyante ang nag-aalala na mahawa. Sinamantala umano ni Liu ang takot na iyon at ipinakita niya ang bote at sinabi sa kanyang mga kasama na ipinadala iyon ng kanyang ina. Pampalakas daw iyon at makakatulong laban sa TB kaya uminom daw silang lahat para makaiwas sa sakit. May ilan na agad pumayag dahil ayaw nilang magkasakit, ngunit mayroon ding nagtanong kung talagang epektibo iyon. Upang alisin ang kanilang pagdududa, kumuha silyo ng isang malaking lagok mula sa bote. At nang makita nilang tila wala naman itong masamang epekto, nagsimula na ring humingi ng maiinom ang iba. Isa-isang inilabas ni Sunrue ang mga baso at ipinamahagi ang inumin sa 6 pa nilang kasama. May ilan sa kanila ang nagsabing kakaiba ang amoy at napakapait ng lasa. Ngunit sinabi ni Sunrue na normal lamang iyon at madalas na mapait ang mga gamot na mabisa. Dahil dito, ininom nila ang laman ng kanilang mga baso. Ilang minuto lamang ang lumipas at nagsimula na ang epekto ng lason. Nakaranas sila ng matinding pananakit ng tiyan, pagkahilo, panghihina at hirap sa paghinga. Sinubukan ng ilan na humingi ng tulong at makarating sa pinto, ngunit ayon sa pahayag ni Sunrue, pinigilan niya sila at sinabing epekto lamang iyon ng ininom nilang pampalakas. Pinayuhan pa niya ang ilan na uminom ng mainit na tubig at kumain ng mansanas upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Sa halip na bumuti, lalo pang lumala ang kanilang kalagayan. Unti-unting nanghina ang kanilang mga katawan, lumabo ang kanilang paningin at may ilan na nagkaroon ng bula sa paligid ng kanilang bibig. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, nanatili si Sunrue malapit sa pinto at pinapanood ang paghihirap ng kanyang mga kasama. Sa mga huling sandali, napagtanto ng mga biktima na sila ay nalinlang. Ngunit huli na ang lahat. Isa-isa silang nawala ng buhay sa loob mismo ng dormitoryo at nang tuluyan ng tumahimik ang silid. Tahimik na umakyat si Sunrue sa kanyang kama at natulog. Nang marinig ng mga investigador ang pahayag na ito, malamang nakatulad din ng naging reaksyon ng maraming tao ang kanilang naramdaman. Matinding pagdududa at hindi makapaniwala. Isang dalagita ang nagpasyang wakasan ang sariling buhay. Hinikayat ang kanyang matalik na kaibigan na tulungan siya at pagkatapos ay ang kaibigang iyon naman ang nagbigay ng lason sa iba pang mga kasama sa kwarto. Para sa marami, mahirap itong paniwalaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may natuklasang mahalagang ebidensya ang mga otoridad. Sa personal na gamit ni Liu Shuangshan, nakakita sila ng isang sulat na nagsasaad ng kanyang mga plano at mga pangyayaring nag-uugnay sa insidente. Matapos suriin ng mga eksperto ang sulat kamay, nakumpirma nilang ito ay tunay at walang palatandaan ng pamimeke. Dahil dito, maraming bahagi ng salaysay ni Sunrue ang tumugma sa mga natuklasan ng investigasyon. Sa naging konklusyon ng mga otoridad, si Liu Shuangshan ang nagpasimula at nagplano ng pangyayari. Ngunit si Sunrue naman ang aktwal na nag-abot ng mga basong naglalaman ng lason sa kanilang mga kasama. Dahil sa kanyang direktang partisipasyon, itinuring siyang may pananagutan sa pagkamatay ng mga biktima. Noong maganap ang insidente, 17 taong gulang pa lamang si Sunrue at itinuturing na menor de edad. Isinagawa ang paglilitis ng hindi bukas sa publiko kaya kakaunti lamang ang detalyeng inilabas tungkol sa proseso ng kaso. Sa huli,
Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Makalipas ang 15 taon, noong 2013 ay nakalaya si Sunruey sa ilalim ng parol. Pagkatapos nito ay pinalitan niya ang kanyang pangalan at namuhay ng malayo sa mata ng publiko. Hanggang ngayon, hindi inilalantad ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan alinsunod sa mga batas ng China na nagpoprotekta sa pagkakakilanlan ng mga taong nasangkot sa mga krimeng ginawa habang sila ay menor de edad pa. Ang kaso ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa at nang lumabas ang mga ulat sa media, nagsimulang magtanong ang publiko ng isang mahirap sagutin na katanungan. Si Liu Shuangshan nga ba talaga ang pangunahing nagplano ng lahat? Dahil wala na si Liu upang magbigay ng sarili niyang panig, halos nakasalalay ang buong kwento sa salaysay ni Sunruey, ang nag-iisang taong nakaligtas sa loob ng Room 113. Bagamat may natagpo ang sulat kamay na sumusuporta sa ilang bahagi ng kanyang pahayag, may mga tao pa ring nag-isip na posibleng may iba pang nangyari na hindi kailanman nalaman ng publiko. May ilan ding nagtanong kung sapat ba ang mga ebidensyang iyon upang tuluyang alisin ang lahat ng pagdududa. Hindi rin gaanong maraming impormasyon ang nailathala tungkol sa personalidad ni Sunruey. Gayunpaman, ayon sa isang ulat, napansin ng mga investigador ang kanyang hindi pangkaraniwang pagiging kalmado at tila kakulangan ng emosyon habang siya ay iniimbestigahan. Para sa marami, mahirap maunawaan kung paano nagawa ng isang 17 taong gulang na dalagita na makibahagi sa isang pangyayaring humantong sa pagkamatay ng napakaraming tao. Mas lalo pang nakakalito ang isang detalye. Ang mga babaeng nasa Room 113 ay matagal nang magkakasama at itinuturing ang isa't isa na parang pamilya. Gayunpaman, matapos ang lahat ng nangyari, nanatili si Sunruey sa loob ng silid at natulog sa tabi ng mga katawan ng kanyang mga kasama. Para sa karamihan ng mga tao, isa itong bagay na mahirap isipin o ipaliwanag. Maging si Liu Shuangshan, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ay kabilang sa mga nasawi sa gabing iyon. Dahil dito, patuloy na pinag-uusapan ng marami kung paano dapat unawain ang bersyon ng mga pangyayaring ibinigay ni Sunruey. Hanggang sa kasalukuyan, may mga taong naniniwalang maaaring hindi kailanman nalaman ng publiko ang buong katotohanan. May ilan ding naghihinala na posibleng naituon ang sisi sa isang taong wala ng pagkakataong magsalita para sa sarili. Isa pa, si Sunruey ang bumili ng pesticide at siya rin ang nag-abot ng mga basong naglalaman nito. Kaya't hanggang ngayon ay nananatiling bukas ang tanong kung ano ba ang buong katotohanan sa likod ng trahedyang naganap sa Room 113 ng Zhenghe High School noong Disyembre 1998. Sa huli, marahil ang kumpletong sagot sa tanong na iyon ay tanging si Sunruey lamang ang tunay na nakakaalam.